Mga kaagoy, mag-ihaw tayo ng bituka ng baboy. Sabi nila mga kaagoy, nakaka-high blood daw ang pagkain na ganito. Pag hindi natin masusubukan, hindi natin malalaman. Tara, let's G, samahan nyo akong kumain ng bituka ng baboy. Pumunta muna pala tayo ng bayan namin dito sa Mangaldan para bumili ng bituka ng baboy. Bibili mo lang to sa 100, 1 kilo. 2 kilo ang ating bibilhin kay nanay. Marami daw nagsasabi na nakaka-high blood daw tong bituka ng baboy kapag nasobrahan daw natin ng pagkain. Siyempre hindi ako maniniwala kapag hindi ko pa nasusubukan. Kaya minadali ko na nga ang pagbili ng mga kailangan kong sangkap para sa ating pagluluto. Tulad ng mga sibuyas, bawang, luya. At nung nakauwi na nga ako, agad ko na nga hinugasan maigi tong bituka ng baboy dahil napakabaho nito. Yung baho niya mga kaagoy, hindi mawawala sa kamay mo kapag hindi ka nagsabon. Para mawala talaga yung lansa at baho nitong bitukang baboy. Nagbudbud para ako dito ng maraming asin para mawala yung pagkadulas nito. Yung ibang ang gumagawa ng ganitong mga kaagoy, hinuhugasan pa nila ng safeguard or mga bareta mga kaagoy para daw mawala talaga yung baho 100% nito. Kasi mga kaagoy, sobrang baho nitong bituka ng baboy. Para medyo mawala-wala yung lansa at baho nito, talagang bubudburan mo to ng maraming asin at lalagyan mo ng maraming suka itong mga kaagoy para mawala talaga yung baho niya. Sabi nga nila, masarap daw kainin kapag babaho. Naniniwala ba kayo sa ganon? At mga ilang minuto nga mga kaagoy, niready ko na nga yung mga gagamitin nating sangkap para sa ating pagpapakulo sa ating bituka ng baboy. Tulad ng mga sibuyas, bawang at luya. Yan kasi palagi natin ginagamit kapag nagpapakulo tayo ng mga karne. After nga natin mababad ito ng 1 oras, natanggal na nga yung pagkaitim niya at yung konting baho nito. Etong bituka kasi ng baboy, hindi basta-basta mawawala yung baho nito. Para tuloy na nga mawala tong baho ng bituka ng baboy, nilabas ko na nga yung kawali namin at sinindi na rin yung kalan. Naglagay lang muna ako dito ng 1 pitchel ng tubig na wasa sa ating kawali. 2 beses lang pa natin itong pakukuluan. Bali yung unang pagpapakulo mga kaagoy, malaki ang may tutulong niya dahil matatanggal yung mga bula-bula at yung mga ibang dumi. Kahit mga 10 to 15 minutes lang ang pagpapakulo dito. At habang naghihintay nga tayong kumulo, tamang selfie muna ako dito. Nung nakalagpas na nga to sa oras niya, ganito na nga yung naging itsura ng ating bitukang baboy. Finally, kumulo na rin. Kaya agad ko na nga pinatay ito sa kalan at kunin tong ating pinakuluan para tanggalin sa kanyang pinagkuluan itong bitukan ng baboy mga kaagoy. Sa pangalawang pagpapakulo natin mga kaagoy, dito na natin titimplahan itong ating bituka ng baboy. Binalik ko nga ulit yung mga bituka ng baboy sa ating kawali at saka nilagay natin dito yung mga hiniwa natin kanina tulad ng mga sibuyas, bawang, luya at iba pa. Sigurado tanggal na yung amoy nito. Para manamis-namis pala itong ating bituka, kumuha pala ako ng barbecue ketchup. At inilagay na nga natin sa ating pinagpapakuluan. Bali itong barbecue ketchup mga kaagoy ay magsisilbing kulay na rin to ng ating bituka ng baboy. Haluin lang natin ito ng maigi hanggang kumalat yung ketchup mismo sa ating tubig. Basta mga 1 oras rin to pinapakuluan mga kaagoy para kapag kinain hindi siya matigas. Bali pa-fast forward na nga natin ang pangyayari. After 1 hour nga, ganito na nga naging itsura ng ating pinapakuluan. Bali luto na pala yan. Excited na nga ako makakain ng bituka ng baboy kaya hiniwa ko na agad itong bituka natin. Bali ganyan palang paghihiwa sa ating bituka. At kapag natapos na nga nating hatiin, saka naman natin siya itusok sa stick barbecue. Hindi ko rin alam kung ilan ang magagawa ko dito sa ating bituka ng baboy. Hinanda ko na rin pala dito tong ating ihawan. Tinanggal ko muna yung mga kagit nito para kapag ginamit natin na hindi sumama sa ating iniihaw. Naglagay na rin pala ako dito ng uling natin at karton na magsisilbi ng apoy sa ating uling. Papaypayin ko lang ng pagganon pagganyan para magkaroon ng dangat tong ating uling. Buti na lang talaga meron kaming bentang uling dito sa bahay at napakaganda yung benta ni mama. Nagpahid na rin pala ako dito ng mantika sa ating ihawan para yung itim na nasa ihawan na hindi dumikit sa ating bituka ng baboy. At para makakain na nga tayo ng bituka ng baboy mga kaagoy, inumpisahan ko na nga ilagay ito sa ating ihawan. Nasubukan nyo na bang kumain ng ganito mga kaagoy? Nakaka-high blood ba itong bituka ng baboy natin? At kapag nagustuhan nyo pala tong aking vlog, paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong aking vlog mga kaagoy. Papaypay lang natin ng maigi to hanggang lumabas yung pagkaapoy ng ating uling. At mga ilang minuto nga ay malapit na maluto tong ating bituka ng baboy. Abay tinitignan ko pa nga lang sa ganito ay talagang nagugutom na talaga ako. Hindi ko gagawin pampulutan itong mga kaagoy. Pangulam pa lang gagawin natin sa ganito. Pas muna tayo sa alak. Medyo nasobrahan na natin sa kakainom. Hindi na tayo magiging good boy niyan. Kaya nag-promise talaga ako sa sarili ko sa 1 linggo 2 beses talaga ako iinom. Kung araw-arawin ko man ay baka mamatay ako. Gusto ko pang mamuhay sa ibabaw ng mundo. Ang sarap kayang mabuhay sa mundo. Lalong-lalo na kapag nakakain mo lahat. At mga ilang minuto nga, ganito na nga yung naging setup natin. Ready na nga yung kanin at yung sausawan natin na madaming sibuyas at sili. Hindi ko na patatagalin ito. Pasensya kung matatakam kayo sa gagawin ko pero kakain muna ako. Napakalaki naman ang unang subo ko. Tapos yung bituka ng baboy natin, isasawsaw lang natin. O tara, subukan na natin tikman tong ating bituka ng baboy. Isa lang ang masasabi ko, napakasarap pala ng luto ko. O tara mga tamo, agoy! Yumminess!